Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao ay hinggil sa issue ng responsible media or journalism. Sa binitiwang pananalita ni Pangulong Marcos sa ika-50 anibersaryo ng Publishers sa Pilipinas or Publishers Association of the Philippines Incorporated o ito yung PAPI ay kanyang hinikayat ang mga ito ng responsableng journalism, anumang linya at status ito yan. So, doon sa speech ni Pangulong Marcos ay nagsalita ito ng ilang mga gabay dito sa anibersaryo ng PAPI na para kanyang nagbigay siya ng ilang mga paghimok doon sa mga journalist na maging silang in responsible journalism. So, pag-iiba yun ng mga makatotohanan, pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon sa mga tao o komunidad at bansa. So maging mahusay sa kanilang trabaho at hindi nila dapat ilagay o ikompromiso ang kanilang prinsipyo. So labanan nila ang fake news or false information at pagmamanipula ng publiko. So yan ilan sa mga pananalita ng ating Pangulong Marcos na yung labanan, yung fake news, yan, false information, pag-manipulate ng public yan. Yan yung nais na niya na gawin ng ating mga journalist yan. Either anong mga status nila, sila ay doon sa in paper, in television pa yan or whatsoever broadcasting yan. In terms of journalism, in broadcasting journalism, in papers and radio yan, mga ganyan pa yan, etc. Ayon sa ating pangaral ng ating Pangulo. So, pangalagaan ng katotohanan at gayon din ng press freedom. Yan yung mga ilan. No? Pangalagaan ng ating mga journalist, yung press freedom at saka makatotohanan pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon sa publiko. So, yung publishers ay malaking ambag sa pagbibigay ng information sa publiko. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Kasi issue ito ng pananalita at moral guidance ng Pangulong Marcos sa mga publishers ay nakikisa tayo sa kanyang pananalita sa mga ito at hindi lamang sa mga journalist, publishers kundi to all in the media, maging sa mga newspaper, printing, radio, television, internet platform, etc. ay dapat na maging responsable na journalist sila at media practitioners at nag-ooperate ng mga ito yan. Hindi lamang yung may-ari, hindi lamang yung mismo mga journalists as in sila yung mga mga laman ito ng pagbabalita na they should be responsible journalist. So tayo ay pinakikisahan natin yung gabay o yung moral guidance panalita ni Pangulong Marcos na pag-ibayo nila ang responsible journalism o responsible media. Ano man yung media outlet niya o anong platform yan. Internet ngayon, TV, radio, yan, newspaper, whatsoever platform na gagamitin ng journalist. So maging responsable, maging sumunod sila doon sa kanilang principles at hindi lamang yun mayroon silang dapat na basehan syempre kung ano yung dapat na kung paano sila magbibitaw ng kanilang mga servisyo. So naglipa na yung fake news or false information at manipulations ng mga media para sa kanilang interes at interes ng kanilang sinusuportahan at mga kakampi nila at influence in the society. So, pinagkakaisan nila ang mga fake news and controlling issues yan. Yan yung ilang issues sa media
fake news. Yan, yung ilang mga media practitioners gumagawa ng fake news. At ang di maganda kung natutolerate ng publisher yan, editors, at saka yung mga may-ari yan, or mga editors ng mga kung ano mang kwan yan, kung ano mang platform yan. So, yung mga naglipa ng fake news niyan, yan ay dapat ay hindi umiral sapagat hindi maganda kapag sapagat hindi mabuti ang idudulot ng fake news o maling impormasyon sa publiko. So, parang halimbawa, parang simple lang yan na ibabalita mo ay may bagyo bukas, ano pa siya, siya ay isang super typhoon, wala namang pala. Magugulo yung isip ng tao. Parang ganyan lang sa iba't ibang bagay mula sa ganyang klase ng pagbabalita, di ba? Na kapag nagbitaw ka nung ganon, pinalalabas mo na mayroong fake news, pinalalabas mo na mayroong darating na super typhoon pero wala naman pala. Walang batayan, di ba? So ano yung dudulot nun? Kaguluhan nun sa lipunan, magkakaroon ng gulo yung mga tao for that. So kaya dapat ay hindi maging responsable yung ating mga media practitioners, lalo na yung mga owners. So ngayon, tsaka yung mga editors na yan. Ngayon ay kapag kasi dito sa pamamagitan ng fake news o maling pagbibigay ng informasyon, namamanipulate nila yung public. Kaya nilang manipulayin yung damdamin ng mga tao na matakot, masiyahan, ano mang uri ng gusto nila. Gusto nila tumalon, gusto nila dumapa, magagawa nila yon sa pamamagitan ng maling fake news. Lalo na ito ay iba-block pa, no? O naglulukuhan sila mismo sa mga media. Sila naglulukuhan doon. Ganoon. So yan ang maging problema diyan. Or siyempre akala sa tao, yan problema at ikakalat ng mga marites. So yun, problema malaki ngayon. So yung press freedom to inform public as well as giving educations and other publication issues ay mahalaga. Subalit hindi dapat gamitin ng media o anumang show in any platform sa hindi mabuting paraan para sa kanilang sarili lamang at kaisa nila sa ikakapahamak naman ng iba. So yun, yan ang di maganda, no? Don't use media, don't use journalism at your own self-interest. Kumita para suporta mo ang kapangyarihan ng isang kaibigan mo, politiko, or para sa maling pagnenegosyo, pagtatakip, over exaggerated to elder, lalo-lalo sa maliliit na tao. So yan ang mahirap sa media, na kanilang pinagpipiestahan ng ilang mga issue para syempre doon sila earn kung saan tatabo yung kanilang issue, syempre dadami ang kanilang mga kikitain doon, ang mga advertisement, etc. So kaya yan ang mahirap dyan, lalo na syempre kapag ganyan pinagtatagal nila sa area kapag gano'n yung mga issue at kung ano-ano ang kanilang mga ginagawang mga ginagawa doon sa mga nagaganap ng mga nangyayari. Ano ba, isang pakikialaman niya isang issue at kung ano-ano kanilang i-insert doon para magkaroon ng mga usapin. But definitely, pag ginagawa nilang hindi nagiging makatotohanan as is, kundi minamanipulate nila yung balita, minamanipulate nila yung mga istorya to siyempre para kumuha ka ng influence sa publiko o ng audience. Yun ang mahirap doon. So dapat at hindi maganda yung epekto na sa tao nun. Sa kaisipan, damdamin, di ba? At mahirap yun. So ngayon the Filipino people and media na magkaisa na hindi magamit ang media sa anumang linya nito in false directions and manipulations and inserting not good to people's mind. So dapat magkaisa lahat. Yung media at saka yung mga tao, maging gobyerno in a truthful media at ito ay nagbibigay ng mahusay na impormasyon, mabuti at nakatutulong sa kaisipan, lipunan, pamayanan, na ito ay nagbibigay ng moral, edukasyon at mabuting pamumuhay. Hindi yung issue na gusto mo lagi crazy ka, parang ganon. Halimbawa, hindi maganda yun. Inipilasyon mong lipunan mo na maging salbahe, parang ganon. Hindi maganda yun. You should dapat ang influence in the society, of course, hindi ka lang basta nagbibigay ng balita kung anong balita, kundi you are molding the people's mind to be good, to be law-abiding citizen, mga ganun tipo, di ba? Morally. At hindi basta tira ng tira, mga ganun mga bagay.
So yan, at nagdudulot ng hindi mabuti doon sa lipunan ang maling pag-manipulate at paglalabas ng mga informasyon. So yung mga ang karapatan at batas ay higit ang makadiyos na pananaw at dapat na laging basehan ng kanilang prinsipyo at gawain sa media upang hindi pang ubuso ng tao using media platform maging TV, dyaryo at radyo. Yan. Yung karapatang pantao, batas at makadiyos na pananaw, so dapat pangunahin yung base ng ating media practitioner, ng journalism. May-ari ka, ikaw mismo yung nagbabalita. So dapat ay yung dapat nirespeto mo yung karapatan ng iba. Hindi yung karapatan mo na bilang mamamayan tinitingnan mo. Karapatan din nung kapwa-tao mo, nung tinitingnan mo yung karapatan, dapat yung karapatan na bubos na marespeto kapag nagbibigay ka ng impormasyon, nagbabalita ka. Karapatan na pag-ibayin mo yung batas at makadiyos na pananaw. So dapat yan ay isa sa mga basehan ng ating media para yung pagiging matuwid at legal para yung media ay hindi nagkakamali. So yung lahat ng mga media dapat yan ay kanilang pag-ibayuhin. Yung kaya PAPI, yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, yung organisasyon nila at iba't ibang mga kumpanya na mga media na naglalathala, radyo, TV, internet. So yan. So iba't ibang mga platform. So dapat may-ari o yung mismo nagbabalita dapat ay basehan nyo yung legal, i-respeto yung karapatan pa. Hindi yung karapatan mo lang. Tira ka ng tira ng ibang mga tao pero hindi mo nirespeto yung tinatawag nilang privacy. So may privacy yung tao, tira ka kasi kailangan natin maglabas ng informasyon pero unlegal na yung ginagawa mo. Diba? At gusto pa nga nila tanggalin yung libel para ma-opensa nila yung sinasabi nga nagkakamali. But definitely, hindi mo kinakailangan tanggalin yung libel kasi putting out libel, walang protection yung sino man tao against doon sa mga ganyang fake news at palalo mga media. Ano ang proteksyon ng mga tao o sino man doon sa palalong mga media, lalo na kayo ring kapwa niya media? Anong protection nyo laban doon sa mga salaulang mga media na tinitira ka doon sa TV, radyo, newspaper, di ba? Kahit yung nasa gobyerno. So ngayon walang libel. Yung libel o dapat ay mas mabigat pa ron ang kaso kapag mali yung ginagawa ng media. Kasi kung tama naman yung sinasabi mo para pa-actionin mo yung gobyerno, makaka-action yung gobyerno to nail them. Kasi tama yung ako magsasalita ako bilang dito sa internet bilang isang vlogger, human rights promoter. So itong halimbawa itong mga salaulang medyang ito ay ating dapat na masupil. So yung gobyerno supilin itong mga salaulang media, nakikita naman natin. So it's true. So nga kung true, masusupil kasi kung hindi sumi for libel, di ba? Parang ganoon. Pero kung totoo, you can be arrested anytime, di ba? Kung totoo yung sinasabi. Ganun lang kasimple yun, di ba? So kaya dapat mayroon din na protection yung tao. Kaya din na magsasabi, what is the protection of the others? Kung yung may salaulang media, binabanata mo siya. Kung ano sinasabi mo, sagad na sa buto, hinihiya mo yung pamilya, nilalagay mo sa pilgrim, kagaya ng red tagging, hinihiya mo, piniperwisyo mo, balita ka na balita na gano'n. Pero kahit pa sabihin mo, pahapyaw lang yung ginagawa mo, wala kang direct na sinasabi, blind item in the media, pero malalaman lalo na kung sikat yung mga tao, matutukoy agad nila kung sino yun, di ba, in the society. So yun ang mabigat doon, kaya dapat mayroong ganun. So maraming sinisirang tao ang irresponsibleng media, TV, channel, programa, radio, etc., broadcasting and publishing and shows na hindi naman totoo ang kanilang mga paratang at sinasabi at ginagamit lamang itong tools to distract others and self-interest, etc., etc. Kung kaya't ito ay hindi dapat itolerate ng media at pamahalaan at lipunan ng Pilipino mula sa iba't ibang sektor. So yan ang mahirap dyan, no? Kaya dapat ay maraming sisirang tao, pamilya, organisasyon man o maging politiko nasa gobyerno o maging yung ating nasanin na enforcement kung gumagawa sila ng mga fake news. Kasi malakas ang kapangyarihan ng media sa paglalathala kahit kayo simpleng marites
ay naapektuhan ka. So, kaya kapag ka yung media nagbanat ng ganun, syempre tinitingnan makatotohanan sila, yung pala mali, di ba? Sira agad masisira yung image ng isang tao. Napakahirap ibangon ng image kapag ginaganon ka ng media. Kaya dapat responsable ka bago tumira, siguraduhin mo merong legal suit yan. Kasi kung walang legal suit, naghihinala ka lang, iwasan mo na yung hinala mo na yan. Kasi nga, sisirain mo yung tao. Sisirain mo yung pamilya, sisirain mo yung komunidad. O ganon. Isang bayan, tinitira mo yung isang bayan, hindi kalaban mo isang bayan, sa laula yung bayan na yon, di ba? Mga ganong mga bagay. Di ba magagalit yung mga tao? O kaya tinitira yung Pilipinas, media, US, binabata, yung mga Pilipino, mga ganon, di ba? Mga siraulo, di ba? Mga ganon nila ibang media. Siraulo yung mga Pilipino, mga palabas niyan di ba? Lalo malado sa media, di ba? Ganon. Malado sa responsible media nila. Di ba? Magagalit tayo doon sa ibang bansa mga media kasi tinitira niya yung mga Pilipino. So, di ba? Ganun din doon sa ngayon, ano susunatin doon? So, ano yung ating ating proteksyon laban doon sa ganun, lalo na malalagay pa sa peligro yung buhay ng isang tao, di ba? So, yun ang mahirap doon. Kaya dapat maging responsable yung media at ito yung nagsasabi ng makatotohanan. Lalo na kung ang inalathala ay may legal na usapin. Yan, maging malinis sa legal na usapin at even nga yung mga pangkaraniwang bagay, syempre nakakasakit din ng damdamin yun. Kahit ganon, usaping libel pa rin yun, di ba? At lalong-lalo na kung ang libelo ay nasa legal na usapin, napakabigat, di ba? Kasi nalalagay sa peligro ang isang tao in a legal talks. Hindi ba sa pinulaan mo, mayroon siyang galis sa paa, mga ganun, okay? Di ba kahit ganun mga bagay, nakapagpapahiya ka ng tao, di ba? Sasabihin mo, I kiss you, ganun, di ba? So, hindi dapat na magrespeto sila nung karapatan at noong karapatan ng tao, meron silang karapatan na privacy. Kaya nga yung may privacy tayo, meron tayong mga bagay na hindi naman dapat napapalatana, di ba? Meron kang simpleng ubo, so kaya ka nga naroon sa bahay para gamutin mo yon. So hindi mo naman dapat kinakailangan ilathala pa inuubo si human rights promoter, di ba? So ganung bagay. So hindi rin tayo sang-ayon na i-decriminalize yung libel sapagkat ito lamang ang proteksyon ng isang tao sa mga paninira at mas pagtuligsa ng pagkatao, family at any groups, even in government, etc. Kahit anong masamang salita at paninira ay matatanggap mo sa makukulit at irresponsibleng media at journalist. At ito ay hindi mabuti sa pagsira ng pagkatao, lalo't hindi totoo at makatotohanan at labag sa karapatan. Yan. Hindi lang individual yung sinisira nung kapag naglalatala ng ganyan. Lakad niya yung marites ang sinisira niya isang pagkatao, profesyon, yung pamilya, di ba? So lahat tayo, mayroon tayong bilang media practitioner, gusto mo sikat na sikat ka, di ba? Walang anuman. Pero pag binanatan ka doon sa mo, di ba? Sira-sira yung pangalan mo kahit media ka pa. Kapag tinira ka doon sa media, di ba? Yan. So, yung iba kasi, habang binabanatan ka, kapag magaling ka, lalo ka sumisikat. Pero kapag mabigat ang bumana sa iyo, lalaga pa ka kahit anong sikat mo, di ba? So, yun ang mabigat doon. Unless kung, syempre yung mga media, or even showbiz, habang binabanatan ka, lumilitag yung name mo, lalo na tutulungan ka ng isang istasyon para itaas yung pagkatao mo or gagawa ka ng mga issue. So dapat may pagsuporta sa karapatan ng ating media, TV channels, radio, newspaper, etc. At mabuting pamamahala at patas ng hustisya. Kung may freedom of speech and media, ang media at sino man ay may karapatan din ng sino man sa kanilang pribadong buhay at pamumuhay o civil rights, etc. Gamitin ng media at TV channels, radio at public newspaper ng kanilang kalakasan upang mapaksyon ng wasto at patas sa tamang pamahalaan laban sa krimen at paglabag sa batas at pang-aabuso, korupsyon sa pamahalaan, etc. Lalo na sa pagtulong sa kapwa at hindi paningirapuri lamang ang gawin at gamitin ang kanilang influence sa maling hakbangin using all media platforms. So yan yung ating boses na bilang human rights promoter, dapat i-respeto nyo yung karapatan
dapat napapaigting nyo yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya. So dapat yung media in the legal acting, so dapat yung patas ng hustisya yung pinapairal. Hindi kayo dapat hindi balance, kasi pag minsan kitang-kita yung media may kinakampihan sa kanila kahit na kahit na yung media ay yung nagba-blind item, kitang-kita na may kinakampihan sila. Mali yun. Kasi kapag kinakampihan mo yung pang-abuso, maling pananaw, indirectly, sisirain mo yung buhay o kaya nakisuporta ka, di ba? Yung mga nangyayari ngayon, mga issue ngayon, pag nagmali kayo sa balita nyo, kawawa yung mga tao na babalita regarding so what happened to them, di ba? Hindi, aside pa, doon sa nangyayari mga investigation sa Senado, aside from ibabalita mo na ganun yung resulta, para ito yung investigation ngayon, ito yung naka-record, tapos dadagdagan nila ng mga ganito, ganyan, di ba? Opinion ganun. So mga problema ngayon na magiging hindi maganda yung opinion ng mga writers, mga journalists, kung sasama pa nila kung ano yung opinion. Yun nangyayari doon sa investigasyon na hindi pa tapos, di ba? So, you should dapat pagka nagbigay ka ng hindi ka basta mag-o-opinion ng ganun-ganun lang. Kapag kung ano sinabi dun sa kongreso, yun ay lalatala mo. Kapag nagsama ka ng opinion mo, mahirap yun. Sa ibang bagay na yun, dapat promotion yun. Ngayon kung dapat sa ibang usapin, kapag nagbabalita ka as is, parang photocopy, mga ganun. Kasi dahil hindi po pwede na magbibigay ka basta-basta ng opinion mo o pagbabalita. Hindi, ano na sinasabi mo. Super typhoon bukas pagpalagay mong may balita ng super typhoon, tapos biglang magsasabi ka na kung ano mga sarili mong opinion, di ba? So medyo dapat ay mahusay ang iyong mga binibitaw mga salita. So kaya dapat sana yung mga media respeto ang karapatan, legal, patas ng hustisya, lalo na legal na usapin. Dapat fair kayo, hindi kayo dapat maging unfair doon sa halimbawa sa suspect or doon sa uma-after. Kasi even the government nagkakamali at umaabuso. So kaya yung suspect hindi always sila'y kriminal. Diba? Pwede silang biktima ng pang-aabuso set up at sila ay dumadaan lamang doon sa process. Kaya ganun. Pero walang kasalanan. So kaya dapat ay hindi basta-basta. You should be in a legal. So palaging yung human rights, good governance, fair justice dapat yun ay inyong sinusuportahan. At syempre maka-Diyos na pananaw na lahat ay hindi ka dapat ay nasusunod mo yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos mula dyan sa pagpapatupad ng mabuting pamamahala, patas ng isa dyan. Diba? So, hindi lamang media, kundi lahat ng nailathala at naipalabas sa TV at naipalabas sa TV, radio, news, paper o any publishing, etc. ay dapat na hindi nagagamit sa maling pananaw at interes ng ilan. Kundi mabuti lamang ang sinusuportahan nito at hindi puro kumita lamang anais ito at kapangyarihan ng media, etc. Kaya kaya nilang guluhin ang isip ng mga tao at pagpaligid, etc. Hindi lamang yung media, yung di ba, media, pagbabalita, etc. yan. Maging yung mga showbiz, maging kung anumang mga anumang show mo, dapat ito ay mayroong paggabay ng mahusay na pananaw, legality, human rights yan, fair justice, at mga Diyos. Dapat ganun yung nagiging tema nung mga lahat ng show, ba entertainment, TV entertainment, movie, lalo na yung mga media na dapat nakakakuan sila doon para hindi humihikayat ng maling pananaw. Kasi kapag malakas ang media kapag humikayat, parang komedya lang yan. Kapag ang media naglabas ng paghikayat ng paghihimagsik, malakas ang malakas ang dating niyan. So kaya iyan ay parang LPD turismo, mga ganun. Pag nag-ala LPD ang media, diba? Mahirap. Lalo na, hindi naman namin balita lang yan So treat ka ng ganun.
magbalita ng mga nagre-revolution, palagi may babalita, di ba? Ngayon, hindi ka naman mas pwedeng i-block ng government kasi karapatan mo ibalita yun. So ngayon, ay bubusalan ka ng gobyerno para di mabalita yun. Di ba? Alba, matitinitingnan ng gobyerno gawa mo rin yan di ba? Whatsoever, o kaalyado mo yan, di ba? So, kaya ganun. So, na parang maano yung press freedom kung ganun. So, kaya maging responsable yung media doon sa inyong ginagawa. So, nawigabayan kayo ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo malang mabuting balita ng wasto pananalita at pananaw sa buhay para sa inyong provisyon at estado sa buhay at magnulit ko ng magkakaisa at kapayapaan at katarungan. Yan. So, yung media, magabayan kayo ng Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria. At nang mapairal nyo yung pagbuti o responsableng journalism, responsableng media. Naglathala kayo ng mga katotohanan, hindi panghihikayat lamang ng mga kabalbalan doon sa mga tao o pagbabalita ng mga issue lang para lamang na pagkaguluhan yung television nyo, pagkaguluhan yung diaryo nyo, gano'n, di ba? Issue, mayroong putlig si di ba? Issue bigla, di ba? Dinubog ng tao, putlig lang, dinudumog ka ng tao, di ba? Kita ng maray kapag pumunta yung diaryo mo, di ba? So, yun, mga ganun tipo na para bang mga irrational na mga bagay, pero na dapat ay yung mga makabuluhan na umuhubog sa mabuting pamumuno nila. Hindi yung puro manghihiya kayo ng tao sa show, manghihiya kayo ng tao sa balita para lamang dumugin kayo ng mga advertiser at saka ng mga manonood, di ba? Kasi kung maraming manonood, maraming advertise at maraming tatangkilik, di ba? Nanatili kayo sa area at mali naman ang ginagawa. So yan, sana magabayan kayo at kayo ay mamalita na maayos. At hindi kayo nang aapi ng tao. Yan. So marami yung tao, angal-angal sa inyo na aapi. Ganda yun. So kaya dapat maging fair. Dapat kasi ang ginagawa nyo, yung inyong media ay nagagamit para ipagtanggol yung mabuti laban dun sa masama. At hindi kayo nagagamit na nang masama laban sa pang-aapi at pang-aabuso. So yun. So dapat ganun ang mangyari sa media. That the media will sana magabayan ng banal na Panginoon at na kayo yan ay nagagamit sa pagpapanatili ng mabuti at pagtatanggol ng mabuti. Kaya ngayon ba sinasabi, gusto nila ma-decriminalize yung libel kasi para mapa-action, para maano nila yung mga masasama. Ang problema nga mayroong fake news at saka sa laulang media, abuso. Tira ng tira, problema yung mga taong na nasa laulan nila, di ba? So yun, kaya dapat yung MTRCB, halimbawa doon, kapag may mali yung sa television, talagang anuhin nila agad yun kapag gano'n, mabagsik dapat sila doon kasi maraming preparation yung tao sa sine, mga gano'n. Doon naman sa newspaper, sa mga iba kung anong sakop niyan, gano'n yung kung sino papataw ng batas niyan, dapat kanilang hilingin yan sa pamanatan dahil sa hindi maganda kung sila ay mali ang kanilang ginagawa. Sa ibang nakalap naman na pagbabalita, itong DepEd ay nagsagawa ng bagong guidelines sa matutang curriculum at isinusuportahan ang ating new DepEd Secretary Angara as sa kanyang pagpapigil ng mga programa nito at concern sa ating teachers at mga estudyante. Ako din ay mahusay na panukalan ng Secretary Angara at naway pag-aralan pa niya mabuti ito kung ito ay uugma or dapat pag-aralin pa siguro pag-ibayo ng siguro pag-ibayo ng computer at digital knowledge ang gawin para kapag graduate ng estudyante magaling sila sa computer at internet na siya makabago teknolohiya na dapat equip ang graduation. Siguro doon sa coding sana kasama doon yung talagang hindi mo alamin kung ano yung kung paano nagsimula yung computer pero dapat yung alamin pero kung paano ka dapat alamin nila kung paano mag-computer, kung paano mag-internet kasi yun yung kailangan para ba kailangan kagaya ng inyo yung mga call center
na o yung mga online jobs. So, kailangan magaling sa internet, magaling sa computer. Kasi kung mahina ka dyan, problema. Kaya dapat yung estudyante, lahat ng gagraduate, marunong sa computer. Ang mga Pilipino. Kasi kung hindi ka marunong sa computer, mahirap. Atrasado ka kasi nade-develop tayo for digitalization. Ngayon, dapat lahat ng estudyante, hindi mo lang alam kung saan nagmula. Lahat naman, itinuturo naman yan kasi sa college din. Pero dapat sa high school, dapat alam na yan. Alam mo naman kung kailan nagsimula ang computer, kung paano ginagawa yan. Pero dapat, yung mismong pagkukomputer, pag-internet, dapat yung ating paaralan, merong equip dyan na maaaralan lang ng estudyante. From siguro, third year to fourth year, ganun, hanggang doon sa, lalong-lalo na doon sa senior high school, ay maaaralan na sila ng ganyan. Para sila ay mahusay. Hindi yung ang estudyante ngayon kahit first year high school ka pa lang o kahit ka elementary marunong ka na mag cellular kahit gano'n cellular lang dapat marunong ka rin talaga mismo ng computer mismo, di ba? So kaya dapat ay pag-ibayuhin yung pag-aaral ng yan yung mga ganyan, halimbawa computer, cellular, tablet, mga ganyan. So yan ay pag-aralan ng ating Secretary Angara, yung pagbibigyan niya ng coding bigyan ng mahusay na edukasyon in educating them in computer and digitalization. So pag-ibigay din ang kaisipan ng estudyante sa pagharap sa mga fake news. Ngayon na nagmamanipulate sa internet, even media, broadcast and publishing upang hindi sila maloko at madala sa mali paniniwala at gawa. Ang ating lipunan ay namamanipula ng fake news o panloloko at panlalansin ng mga tao kaya dapat maging alert at kayang ituwid ito o hindi ma-impluwensya ng mga fake news. Yung mga estudyante, alam na yung mga estudyante, di ba? So sila yung sa internet, ay madalas nag-internet ng mga estudyante. So may mga fake news na nababasa nila ron, mali. So hindi sila dapat, paano nila mahaharap yung mga fake news na yan, mga pagbabalita, no? Parang simpleng marites, na may balitang bayan, balitang dapat naharap nila yon na gano'n. Para hindi sila nagpapanik, para hindi sila naloloko. Halimbawa, lalo na yung iba't ibang mga halimbawa sexual na panluloko doon sa internet, yan, hindi sila naloloko ng ganyan. Or even ito ay pang publiko, pang community na kuhan ng mga panluloko sa internet, panluloko sa news. So dapat maging mahusay sila dyan para alam nila yan. Matalino kung paano naharapin yan. At hindi madadala sila. Kasi kapag tayo ay nadala sa fake news, kaya kinakailangan ang ating gabay o ang boses ng human recruitment, palagi nyo tandaan, palagi na kayo ay maging makajos. Palagi kayong makajos, legal, at inyong irespeto yung karapatan. So, yung pangunahin natin ng mga bagay na yan, kung yun ay inyong pag-irali sa inyong prinsipyo, makajos, legal, at saka napapairal kayo ng patas justisya, hindi kayo mawawala sa anumang uri ng pinaharap ninyo. Kaya nyo i-overcome yan at pairalin nyo mabuti, matuwid from the guidance of good news. Guidance ng Diyos sa mabuting balita. Guidance ng legal, karapatang pantao, patas justisya, yan. Kapag yan ay inyong naging basis, so walang makapagliligaw sa inyo. Sa inyo tinataka kapag kahit na anumang fake news pa yan. Aba, may fake news na ganun. Kasi kapag may fake news. So ngayon ikaw ay naiinganyo na gumawa ka ng hindi mabuti dahil para harapin mo yon. Naiinganyo ka na gumawa ng mali para harapin mo yon. Instead of gagawa ka ng legal na pamamaraan o yan ay papatulan mo ba o hindi o makikiisa ka in the legal way, not in the abusive way. Kasi kung abusive way, kakasala ka sa batas, magkakasala ka sa Diyos, makakapahama ka ng tao, lalo na mali. Diba? So, kaya dapat ay maging malinaw sa inyo yung mga ganyan dahil hindi nyo lalo na kung ito ay sinasabing threaten in your life pero hindi naman pala. Kundi ikaw ay hinihikayat na makagawa ka ng pagkakamali. At pag nahikayat ka ng paggawa ng pagkakamali, maaaring legal o maging kasalanan mo sa Diyos. So, kaya maging mahusay tayo sapagkat may kapahamakan ng bawat mga bagay na mali nating ginagawa. Kung tayo ay maingganyo na kagaya nga kung tayo mahikayat, mapaglalangan ng demonyo diablo from any fake news or any bad influence. Yan. Tandaan natin yan. Yan. At hindi lamang sa mga estudyante, sa lahat ng lipunan Pilipino, dapat tayo ay may basihan kung paano natin naharapin na lahat ng mga bagay. So yun, at muli,
maliwanagan ni Mother Mary ang bansa muli mula pamahalaan at mga Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala, matuwid, makatarungan at makatotohanan. At ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makumuhay tayo ng mapayapa at matas ayon sa karapatan at may kaligtasang spiritual. So, muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil doon sa karapatang ng tao mula din sa isang ating tinunghayan na gabay ng ating Pangulo mula doon sa responsible media practice. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.